sa imo tubo kun igoon ka resisay. Grabe. Wala na naduga. Oh. Kaya ang purpose nimo sina ang mapatay mga resisay dito pero i-boost naton ang pagtubo sang roots kag padagkuon ta ang puno sang inyo nga mga tubo. Muna aton nga mga ingredients para mabuhay ang mga mikrobyo naton. May pagkaon ng aton mga mikrobyo luwasin na amo naman ning butang nato ni siya, amo ni siya ang mga enzymes nga magpatunaw sa wax kag sang exoskeleton sang insekto para ma-weaken ang iyang defense para madutlan siya sang aton nga solusyon. Nga within 5 hours ang aton nga mga resist ay ma-paralyze. Okay na. Okay, mix. Gabula siya, oh. Amo ng reaction sa mga enzymes. So, amo na activator, no? Kung wala ng activator, hindi sige lang. Kung wala sang activator, hindi na mag-function. Activator. Ang mga, mikrobyo. 7 types. Amo ng mga mikrobyo naton, pito ka klase ka mga entomopathogens, kag iban pa nga mga mikrobyo nga makabulig para sa pagpatambok man sang lupa. Skim milk na. Gatas. Para sa mga lactic acid production. Lactobacilli. Para sa production sang amino acid. Amino acid production. Ang mga special ingredients halinaya sa aton laboratory from Mindanao sa Sultan Kudarat. Sakit ngipon, mga bulong man sa bulong sakit ngipon eh. Pag na natin. Butang sa baba mo sa kasakit nga ngipon nga ngot. Isa ka kutsara sa isa ka kilo nga feeds ipakaon para sa probiotics. Taglanggaw nga 4 ka litro. Ang langgaw nga gamiton ta sa tuba sa nipa, tubo or nyog, pero ang mga artificial bawal. Ang may mga dato puti nga daw di pwede. So mga natural lang siya nga fermentation. Molasses na lang kulang ta 10 ka litro. Dili dok magamit, dili after 10 days pa. 10 days pa. Tapos may expire siya 6 months. 6 months. Week mo dali no? Oo. Okay. Yun dok, para ma-balance sa mga planters blaw sa mga followers nga alas 4 sang kaagahon Okay. mag-spray. Ang tubo kun kaagahon ang iyang dahon medyo tindog, erect. Oo. Ang problema naton ari diri sa likod sang dahon ang resisay. Likod sang dahon ang resisay. Nagapanago. Dire. Karon kun adlaw don ang tubo medyo droopy na siya gamuna. Hindi mo na siya maigo kaya nagapanago na sa disaldalog. Pero kun aga ara sa medyo tindogo ni siya, ari sa likod. Tapos basa ang dahon sang tunog. Pag spray mo, ang dahon gailog na maglatay diri ang solusyon naton upod sa tunog, madalagan diri kay bisan tong nagapanago diri sa dalom, kaya naton siya nga abuton. Then mas dasig spread ang aton nga solusyon basta ang dahon basa-basa pa sang tunog. Kay kung magmalana na siya sa udto, kung diin siya nagtupa, dira na siya magpilit, mas magasto sa chemical plus mahina epekto. Pero kung aga pa basa ang matabo, pag nadikita na sa sang enzymes naton, pag-init sang siga sang adlaw, mas taas ang mortality rates, mas damo ang maigo. Kag pagka alas 10 na makita mo na gatrukal na siya. Matukal na siya. Oo. Kaya ang pag tilaw niya na diri siya nga hindi na atong iban nga hindi maigo, kay ara na siya si dalom.
pagkaaga kay hindi siya wala sa naigo sang aton nga spray, ang matabo sa iya pagkagat atong nagasupsop mo na siya, may ara na siya nga lasa nga hindi ganahan, may toxin na nga i-release ang aton tanom. Kay paagi sa immunization nga technology, ang toxin kinahanglan ang tanom ang mag-produce ng sarili niya nga defense mechanism. Nawala ang defense mechanism sang isa ka tanom kay tungod ang aton lupa acidic na kag depleted na ang lupa. Kaya wala na siya sang natural nga defense. Kaya ang himuon ta, i-immunize ang tanom para tudluan ta siya. Nga siya na mismo ang mag-produce ng sarili niya nga toxin. Kaya kung lima, may ulod sa sulod. Budlay pagwao ng ulod eh. Diba? Ang ulod, ang himuon naton nga, pag na-sprayhan naton within 24 hours, atong ulod sa sulod, hindi na siya ganahan magkaon sa sulod. Kay iba na lasa. Magwa na siya. Guwa siya. Pagguwa niya, may mikrobyo na itong pito ka entomopathogens na ito, nagabantay na siya. Magdikit na sa lawas niya ang entomopathogens. 3 to 5 days donut na siya, kay kauno na siya sang mikrobyo. Pagwaon na siya. Pati ang ilaga, within 24 hours, pagkit-kit niya, manghubag ba niya sinakundi. Grabe, pati ilaga. Kaya tungod, may ara siya nga ginatawag nga allergic reaction, magtaas ang histamine content sang tubo. Or ang tawag namon is phytoalexins. Amo na siya pagwao naton. Tudluan ta ang tanom nga mag-produce ang sarili niya nga depensa. Hindi nga puro chemical lang atong gamit. Tudluan ta siya. Kaya long term ni siya nga technology bisan wala na nga RSSI, protection gyapon sa mga diseases niya. Hindi lang niwili pang RSSI, pwede tanan gali ulod, ilaga. Pati diseases mga sakit. Oo. Tapos i-spray mo ni sa lupa, halimbawa, kuha ka rin sa litro. Ang imo nga mga trusses dito nakaano na nakalapta na nakaplastar na. Ang himuon mo, kuha ka isa ka litro dire. Tapos kuha ka sang pulo ka litro nga molasses. Katong shampoo to. Isagol mo sa isa ka drum, amo nang i-spray mo sa 1 hectare mo nga direct sa lupa, kag direct dito sa mga dahon para itong mga resistay nga dire madunot ang imo nga mga dahon dali man mabulok. Kag ang lupa mo makondisyon naton balik ang lupa, magbalik ang ecological balance ang lupa. Atong ang molasses gamiton ta ibalik ta ang sugar sa lupa kag ang carbon. Kag ang molasses composed of sugar and carbon. Kag ang proseso naton sina carbon sequestration. Kay ang lupa composed of carbon. Kaya nawala lang tong mga nutrients na lock up kay tungod sa acidity ang himuon ta i-activate paagi sa aton nga mga technology. Mga mikrobyo kag ang mga other pa nga mga strategy nato nga ginahimo. Okay. Pagbuksan mo na siya mga 300 na siya kabilog, magwaar ka din nilaga no. Amo nang crawlers. Gagmay gali no. Gagmay. Kundi na siya magkadto kag magkagat, dito na siya magpundo kag mag-multiply na naman. Sa isa kabilog sina sa iya, nagaproduce sa sang more than 300 ka bata. Wala na sa sang lalaki. Tanan-tanan puro magpareho na siya mag-produce sang mga crawlers. Kaning crawlers nga ini kon magyan sang hangin ning mga daw pino, yung pino. Yung para sini pino. May igo sang hangin na daw dapaw na siya mo. Matapok na to magbalhin na to sa iban-iban nga mga puno na naman dito naman na sila magdamo. Amo ni siyang itsura sang RSSI kun lang daw mo sa microscope. Nga ang iya lawas ginaputos sang wax. Amo ning wax nga hinambal nga daw lana. Nga pag amo nang hindi mapatay ang RSSI sa mga chemical kay pagtupa sang hilo di sa lawas niya madanlog lang na mahulog. Tapos ang iban mabalda lang siya pero makarecover. Ang matabo sa iya ma-immune, hindi na siya mapatay sang hilo. Kaya ang strategy tunawon taning wax tapos pagi sa mga enzymes nga ara diri sa aton nga ginhimo. Tapos yung iya nga exoskeleton o ang panit niya pahumuko naton within 5 hours para ma-paralyze. Tapos paagi sining enzymes nga ni atong mga bata niya diri sa sulod kung makaguwa matunaw lang gyapon tungod sa enzymes na siya kay matunawon lawas siya kay maghumok ganin iya kananay ang bata pa yan ng gamay. Amo na siya. Tapos dira na siya amat-amat na siya ma-paralyze hasta nga kauno na sa mga mikrobyo ngatong mga entomopathogens nga ara dito sa Kaya bisan kay epektibo imo hilo kung wala ka sang biosolusyon nga ginahimo naton kung hindi mo ni ma-break wala ka ginahimo. Bisan magamit ka man sa mga entomopathogens sa mga mikrobyo nga kaon sa insekto, mga IMO nga ginahambal naton nga kung ano-ano da ginatudlo.
pag wala ka sa tong biosolution nga ginhambal naton sa Bialixins biosolution, hindi niya na nimo ma-break, hindi man na nimo makontrol ang resisay. Amo na nga bisan ano nila ka spray, hindi kin matap na nga resisay kay tungod sa iya nga defense mechanism. Which is na sure na ano naton siya na solve paagi sa sa biotechnology. Yung biotechnology ang ginagamit naton, natural nga procedure, natural nga solusyon para maging successful. Wala na siya.